Kung hirap makapagbahagi si Eliza sa mga kagrupo, nagbukas naman siya ng saloobin sa malapit na kaibigang si Crystal. Sobrang distant ko kasi sa family ko. So itong side ko na to, di nila talaga to alam. So parang takot ako kung anong isipin nila. Ako po, kuya, hindi po talaga ako pala sabi ng problema. As in, marami pong times na ako lang po yung umiintindi sa sarili ko, kuya. Sobrang bigat na. Tapos, parang gusto ko na lang po talaga umiyak buong araw, kuya. Kaya napasabi po ako kay Crystal kung ano po ba yung napaparamdam sa akin ng magulang ko. Kung Madalas kasi, parang sila din yung reason kung bakit parang pagod ako, gano'n. Ang sakit talaga pag about sa family. Hindi talaga para umiyak. It's okay, baby. Kailangan mo umiyak. Kailangan natin umiyak. What do you think they think about you now? Ewan ko. Hindi ko makaisip na parang may isip nila na good thing about sa akin kasi wala naman, minsan hindi naman ako nakakarinig ng ganun sa kanila. Parang madalas, parang nagsasalita sila, nawawalan ako ng gana, ganun, ng pag-asa. Kasi hindi maganda sa tenga tsaka sa puso yung mga nasasabi nila sa akin. So, di na rin naman ako nag-expect, pero I-feel bad ako kapag minsan hindi ko sila naiisip. Parang na-feel bad ako kapag minsan may mga times na okay ako na nandito ako, na medyo malayo muna ako sa kanila. Pero mahal ko sila. Pero sobrang, I don't know, parang kailangan ko lang din kasi makalaya kahit saglit. Kasi sobrang nakakasakal kapag halos araw-araw makakarinig ka ng di maganda, ganun. nung time po kasi na yun, kuya, parang sobrang naiipon na po sa akin. Lahat-lahat. Actually, kuya, nung time po na yun na nagsasabi po ako ng problema sa kanila. Hindi po sa personal, sa ano lang po yun, kuya, sa chat-chat lang po. Strict po yung magulang ko, kuya, as in. Pero kasi sometimes, nafe-feel ko po na parang sobra na, parang nakakasakal na. So, sinabi ko po yun kay Papa na kaya minsan tahimik ako sa bahay kasi maraming tampo na naiipon. Sinasabi ko po sa kanila, kuya, na sana maintindihan din po nila ako. Nung nasabi ko na po yung lahat, tinanong ko po yung kapatid ko, sabi ko, ano yung sinabi ni Papa nung nabasa niya yung chat ko na yun? Nagalit daw po, kuya. Ang sabi daw po, ikaw na nga mag-reply sa anak mo kasi nag-iinarte, baka hindi ko matansya. Minsan na nga lang ako magsabi ganun pa. Kaya parang, ayun, kuya, masakit. Tapos yun, pag-uwi ko po, kuya, sobrang bigat. Ang dami ko pa rin pong naririnig. Hindi ko alam yung feeling na na-appreciate ako. Hindi ko alam yun. Kaya kapag ito ngayon na ang dami nakaka-appreciate sa akin, hindi ko naman deserve yan eh. Baby, deserve mo. I don't know. Hindi ko talaga ramdam. Deserve mo. Sobrang deserve mo lahat ng meron ka ngayon. Kasi mabuti yung puso mo. Mabuting tao ka, Eliza. Hindi mo napapansin yan. Hindi mo nararamdaman sa sarili mo. Pero ako nakikita ko. Kasi kahit nandito ka, na dapat mag-enjoy ka dito, magsasaya ka, iniisip mo pa rin sila. Doon pa lang, that says a lot about you. You're a good person, Ellie. Sobrang buti ng puso mo. You're one of the most genuine people that I know. And I hope you stay that way. And I'm always gonna be here for you. Mawala na silang lahat, pero ako, I'll always be here. Promise yan. Promise. Hindi ka man nila maintindihan, pero ako maiintindihan kita. Hindi ka man nila pakinggan, ako papakinggan kita. Okay? Yeah. I love you. I love you. I love you more. Mahalaga po para sa akin na maintindihan po ako ng pamilya ko kasi syempre, kuya, pamilya. Sila lang po yung kasama ko simula una hanggang tulo. So parang ang hirap po kapag araw-araw, kapag gusto kong sabihin sa kanila yung nararamdaman ko, nakaka-feel ako ng parang hindi ako dapat magsabi sa pamilya ko kasi hindi naman nila ako maiintindihan. Isa rin po yun sa reasons kung bakit gusto ko pong pumasok po dito, kuya, kasi po gusto ko pong makita po nila na yung sinasabi po nila sa akin na parang
Pag hindi ka nag-ayos, hanggang dito ka lang, wala ka talagang mararating. Gusto ko pong ipakita sa kanila, kuya, na kaya ko po. Na meron na po akong mapagmamalaki. Naintindihan kita, Eliza. At alam ko, ang pagbubukas mo ng saloobin ay isang mabigat na desisyon para sa'yo. Alam ko rin na sa kabila ng sakit, sa kabila ng bigat, may mabuti kang intensyon. Hangad mo lang ang maintindihan kanila. Pero tulad ng kahit anumang makabuluhang bagay, ang pag-iintindi ay kadalasan isang proseso. Sa pagbubukas mo ng saloobin, ginawa mo na ang unang mga hakbang. Eliza, kung sakali na malayo pa ang iyong paglalakbay tungo sa pagkakaintindihan sa pagitan mo ng iyong mga magulang, nais kong malaman mo na habang nandito ka sa bahay ko, ay lagi kitang iintindihin. Pwede mo akong maging takbuhan. Ipakita mo sa iyong mga magulang kung sino ka talaga, kung ano ang kaya mong gawin. Pero huwag mong ipakita sa kanila ng may puot o galit sa iyong puso. Ipakita mo na may pag-iintindi rin. At higit sa lahat, may pagmamahal. Opo, kuya, salamat po.